Talambuhay bilang 12. Ngayong araw na ito ng linggo, ngayon ay 24 ng Nobyembre, 2024. Minsan, ang mga pangyayari ay kusang nabubuo. Kahit hindi ka maghanap ng pyesa o maghanap ng isang sitwasyon o pupuno doon sa nababakanting sitwasyon, dumarating ang isang bagay o mga bagay para maging kapupunan ng nawawalang bagay. Ngayong araw na ito, dalawang wheelchair ang dinonate sa atin ng ating mga taga-subaybay. At ang nag-donate nito ay alam niya na kung sino siya. O hindi naman niya pinapadeklara yung pangalan niya, pero yan, siya ay taga Parañaque, malapit sa airport. At nagpadala nga siya ng 2 wheelchair. Ang isang wheelchair ay idonate naman natin sa Philippine Information Agency Clinic na iniwanan na natin yon doon sa PIA. Ang isa naman, yung isang kaibigan natin o kaibigan ng may bahay ko, pinuntahan niya dito yung nasabing wheelchair. Sana makatulong ang nasabing wheelchair. At gayon din, marami pa magdodonate. Ang totoo niyan, ang mga ipinamimigay natin ay walker, tungkod, saklay, wheelchair. At hanggang di pa tumutuntong ang Year of the Snake na mga panahon ng ating gabi ng 28 ng Enero 2025 ay patuloy pa rin tayong mamimigay nito. Kung hindi naman, magmumungkahi pa tayo kung anong pamimigay natin para makatulong tayo sa ating mga kababayan na nangangailangan ng mga nasabing bagay. Simpleng bagay. Minsan may halaga ang pera, minsan naman walang halaga ang pera. Yung simpleng pagtulong mo sa isang taong may edad na o matanda na hindi makatawid ng kalye dahil napakabilis na nagsasalimbayan ng mga sasakyan, yun ay malaking tulong na. At nung panahon na pinatay ni Cain si Abel, tinanong siya ng dakilang lumalang, nasaan ang kapatid mo? Yun ang tinanong kay Abel, ay kay Cain. Nasaan si Abel? Ang tanong ni Cain ay, bakit? Ako ba tagapag-alaga ng aking kapatid? Am I my brother's keeper? Sabi niya. Isang leksyon ng buhay na kahit ang iyong kapwa-tao ay ginagawang ka ng mali, ginagawaan ka ng palso, kailangan mong gampanan ang isang bagay na ang tawag ay isang kabananan. Itinatakda ng dakilang Diyos natin ang pagtulong natin sa mga taong nangangailangan. So, yun ang advocacy natin sa buong panahon natin. Nakaraang taon, namigay din tayo nito. Pero konti lang ang nakinabang. Tingnan lang natin ngayong taon na to kung marami makikinabang. At dahil na rin ang Year of the Snake nga ay magsisimula ng Enero 28, hating gabi ng 2025, kayo, mga nanonood nitong content na ito, pwede nyo akong kontakin sa YouTube o sa aking Gmail address, tonysuvega@gmail.com. At malugod kaming tutulungan namin ang mga taong nangangailangan.
So, ang kailangan natin ay tungkod. Actually, may kaibigan kami na nangangailangan ng tungkod. Ito kung hindi, ako na ang bibili. Maghahanap pa tayo. Tungkod, saklay, wheelchair, walker. Yan ang ginagamit, no? Pero marami pa rin naman na nangangailangan ng ibang bagay. Hindi lang naman ito. Pwedeng pagtulong, munting tulong lang sa mga nagugutom. Halimbawa, ang pamimigay ng pagkain na luto na, yun isa ring dakilang gawain ng isang tao na tinuro sa atin ng dakilang Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoong Hesus, nung nanggagamot pa siya, wala siyang hiningan ng pera. Wala. Walang charges. Walang professional fee. At nung mapagaling niya ang 10 bulag, at isang bulag lamang ang bumalik sa kanya upang magpasalamat. Dahil nga gumaling na siya, nakakakita na siya. So ang katanungan ng dakilang lumikha ay nasaan ang mga kasamahan mo? Ngayong araw na ito ay ginugunita natin ang dakilang Cristo Rey o ang Christ the King. Yan palagi yung sineselebrate sa 3rd Sunday of November. At marami kong istorya tungkol dyan. Isa yung paghihimala niya sa akin nung panahon na yon na nagpakita siya sa akin at piniliwanag niya ang tungkol sa relihiyon. Maiba tayo ng usapan. Bakit ba nating kailangang tulungan ang ating kapwa-tao? Kasi kung ikaw ang binigyan ng kakayahan o kapasidad ng Panginoong Diyos na tulungan ang iyong kapatid, ang iyong kapitbahay, ang isa o ilang taong nangangailangan ng tulong mo. Yung simple lang na pagbibigay ng tawag moral booster o yung bigyan mo siya ng pag-asa. Yun ay isang dakilang pagganap sa kabanalan na inuutos sa atin ng ating Panginoong Hesus. So mabuhay ang Cristo Rey. Dahil sa pagbaba ng dakilang lumikha sa lupa, nagkaroon ng pag-asa ang mga walang pag-asa, ang mga walang kawalan, ang mga nagugutom. Hindi lang nagugutom sa kaalaman, sa espiritual na bagay. Isipin mo nga na araw-araw o isang linggo nagtatrabaho ka, hindi ka nagdarasal, hindi ka nagpapasalamat sa dakilang Diyos ay binigay niya sa iyong biyaya, anong kwenta natin bilang tao? Tinatanong ko lang po. Hindi ako nanguhusga ng pag-uugali ng mga tao. Pero itong content na ito, kaya ako ginagawa itong content ng Talambuhay, ito ay nanggagaling na rin sa mga taong katulad natin na gumaganap. Gumaganap siya sa katotohanan, gumaganap siya sa kabanalan, at hindi yung pakitang tao lamang. At galit na galit din ng Panginoong Hesus pagdating sa mga ganyang bagay na sinasabi nga niya na mga huwad, mga gumagawa ng isang bagay para ipakita lamang sa kanyang kapwa-tao kung gaano siya kabuti o kabuti. Ikagagalit ng dakilang Hesus yan. Magnilay-nilay po tayo.